Wow! Ang ganda naman ng dineliver sa akin ng mga bawang. Ayan, maganda yung nagde-deliver, maayos siya ng order. Po dumating sa akin ngayon. Paninda ko po ito sa tindahan. Naubusan po ako ng bawang. At ito po, binili ko po ito ng 140 ang isang kilo. Mataas po ngayon ang mga Ricardo. Yung sibuyas po, nag 220 ang isang kilo, kaya hindi ako umorder kasi napakamahal, sabi ko. Paano ko pa ibibenta yan? Napakamahal, sabi ko. Walang bibili. So, hindi muna ako umorder, bawang lang ang inorder. Ang inorder ko, pwede naman ako magluto na bawang lang ang ilalagay ko sa aking nilulutong ulam. Mga ngamoy na yan. Ganun po ako. Pag mahal ang Ricardo, hindi ko nilalagyan ng kung anong mahal dyan. Kaya ito ngayon, nilagyan ko na ng tatak para yung magbibenta ay hindi siya maligaw ng presyo at hindi rin ako malugi. Sayang naman yung aking pagtitinda kung malulugi lang naman ako. Kaya pinagtatatakan ko na para titingnan na lang nila yung tatak kung magkano. Ganyan mga guys. Hasta ka matagal masira ang ganito. Kahit abutin siya ng ilang buwan, nandiyan pa din yan. Bawang pa din yan. Yan mga guys. Yung sibuyas mas mahirap pa yung kasi nasisira hasta kayong mga kamatis. Yun po, kaya kaunti lang ako kung bumili niyan. Ayan po. Tapos ngayon po, ako ilalabas ng bahay. Papunta po ako sa palengke. Araw po kasi ngayon ng palengke. At ako'y titingin doon kung anong pwedeng mabili paninda sa tindahan ko. Unti-unti ko na po bilihan yung tindahan ko kasi sa lapit na po ang pagpasok po ng Pasko ng December, mahal na po ang bilihin. Mahal na nga po ngayon. Yun, hindi nagtaas na po sila sa lahat po. Nagtaas na po. Kaya sabi ko, uunti-untiin ko na yung paninda ko. Ayan po mga guys. Kaya another araw na malusog. At sana ingatan tayo sa buong maghapon ng Panginoon. At nahingi na rin ako ng kaunting panalangin sa Panginoon na gabayan niya ako sa loob maghapon. Huwag sana ako masyado ma-stress at magalit kasi baka mamaya hindi ako abutin ng Pasko. Good joke lang mga idol, joke lang. Ayan po. Ganyan po ang ano ko dito, i-update ko po sa inyo. At yung asawa ko nakaalis na rin. At yung anak ko napakain ko na rin. Yung nagkaroon ng problema kagabi na umalis ako sa tindahan ko at nagkandara pa ako para ayusin ko siya. Okay na siya ngayon, nakarecover na po at nakapag-armusal na po. Ayan po, kaya medyo masaya naman ako kasi hindi na siya umiiyak. Hindi naman na siya sumusuka, kaya ayun po, masaya po ako. At ipinanalangin ko po yun kagabi talaga. Habang hinihilot ko yung kanyang ulo, ay ako naman nagbibigay ng kaunting panalangin na tulungan siya ng Panginoon. Patanggalin na kung ano may nararamdaman niya. O awa naman ng Diyos at agad-agad naman na wala yung sakit ng ulo niya at nakatulog agad siya tuloy-tuloy dire-diretso. At pagising niya at sabi niya, Mama, okay na ako. Hindi na masakit ang ulo ko. Uwi na ako sa bahay. Ayun. O sige, sabi ko ang ganun. Kung kaya mo na, sige, muwi ka na. Sabi ko ang ganun. Kasi, alam mo ba, nagtisa ko kagabi ng sobrang nakpakainit talaga kagabi sa higaan ko. Kasi isa lang po electric fan ko dun sa tulugan ko. At sa kanya ko itinutok ang electric fan. Hindi na muna ako nag-electric fan. Kasi ako kaya ko naman magtiis sa sarili ko. Kahit mainit. So, ang kinuha ko na lang po sa bag yung aking electric fan na dinadala-dala ko na kung saan-saan ako pumupunta. Yung pampakalma sa init. Yan po ang tinutok ko sa leg ko kagabi. Kaya medyo nakatulog na rin naman ako. Kasi hindi na po ako naghawak ng cellphone kasi ayoko po yung maingayan siya. Para po madire-diretso yung tulog niya. Yan po nangyari. Kaya okay na siya ngayon. Panatag na ako. Kasi alam mo mga guys, pag ang mga anak talaga na nakikita natin na may mga ganong karamdaman, tayo yung nagpapanik bilang nanay. Oo, apektado talaga ang nanay. Di bali ang tatay, parang baliwala lang sa kanila yan. Kumbaga hindi sila masyado nagpapanik. Ang apektado talaga yung nanay. Kaya kayo mga anak, kung sino man ang mga anak dyan, na may mga magulang, bigyan nyo ng pagmamahal ang inyong mga magulang dahil pag kayo nagkakaproblema, walang ibang lalapitan kundi ang mga magulang nyo at nanay. Pinaka number 1 ang nanay. Ayun lang po yung update ko ngayon umaga. At welcome to my vlog. Maraming salamat sa lahat na sumisiporta kay Nanay Linda, lalo na po kay Boss Mita.
ito pong aking ipinakita, ito po yung aking itinitinda sa tindahan ko. Yan po, at bumibili na rin ako sa sarili kong pagluluto dito. Ayan lang po, hindi po ako nawawalaan dito kasi ako po ay mahilig magluto. Yan po yung aking napakaganda naman ng kanyang mga butil ng bawang, hindi siya maliliit, malalaki, madali lang siyang balatan. Ito yung gusto ko, sabi ko piliin mo yung magaganda. Ayan po, tinan mo, mayroon pa akong nakaabang na bilog-bilog para sa bagong taon, naka-ready na sa harap ng pintuan ko. Mga guys, yan mga kananay, yan po si Nanay Linda, ganito po sa lahat ng mga follower, maraming salamat, ingat po tayo, ingat ang lahat. Ingat po ang lahat sa sulok ng mundo, ingat po. Sa lahat ng sumisuporta kay Nanay Linda, lalo na po sa ating pinuno dyan sa ating Facebook. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga bossing dyan, marami pong salamat. Sa lahat ng mga content creator, ako po nagpapasalamat sa inyo. Kasi nandiyan kayo, nagbibigay din ng paliwanag sa kagaya sa amin ng mga maliliit na mga content creator. Ako po nagpapasalamat at mayroon din po natututunan kami kahit papaano. Ayan lang po, sana po ganyan na po ang buhay natin. Magtutulungan tayo para tayo po ay umunlad sa ating darating na 2026. Yan po yung aking dasal at panalangin po sa atin Panginoon lahat na panalangin tayo para gumanda po ang takbo ang ating bansa. And yan na po, at tigilan na po natin sana. Yung po ang panalangin ko, yung away-away ba? Kasi mahirap naman po yan para pares Pilipino. Kailangan tayo pa po ang nagtutulungan, kapuro parehas, para tayo magkakapatid dito sa ibabaw ng mundo sa ating Panginoon. Yan po, wala naman iba tayong lalapitan kundi ang Panginoon. At kahit lumapit tayo sa iba ng iba na anong problema natin, minsan hindi nasusolve. Kaya sa Panginoon na lang tayo lalapit. Iyon po ang makapangyarihan at iyon po ang mag-iisip ko anong dapat sa atin buhay. Yan po, dahil alam naman, hindi naman bibigyan tayo ng ikakapapahamak natin. Lahat po ng ibibigay ng ating Panginoon, lahat ay kabutihan sa kanyang mga anak sa ibabaw ng mundo. Kaya okay, maraming salamat at ako'y bumabati ngayon umaga na sa lahat po ng may mga birthday na nag-uumpisa na po yung ngayon yung mga birthdayhan, sa lahat ng mga idol ko, mga follower na mga nagsisiporta kay Nanay Linda, ako po bumabati sa inyo ng happy birthday. Hindi ko naman po kayo iisa-isa, hindi ko naman po alam yung mga pangalan nyo. Lahat na lang po babatiin ko sa sulok ng mundo ng happy birthday, lalo na sa mga pamilya ng aking asawa sa mga ibang lugar, sa mga bansa, sa ibang bansa. Ako po bumabati sa inyo ng happy birthday sa mga pinsanin ng asawa ko kay Inda Igamino. At dyan sa mga magulang nila kay Tio Rading, kay Tia Bibe. Lahat po ng kamag-anak niya dyan kay Tia Nining. Bumabati po ako sa inyo at kumusta po kayo. Bumabati po ako na advance Merry Christmas sa inyo. Okay po, thank you so much. Ingat po kayo dyan lahat lagi. Thank you kay Chan Sulok, Lucy naman, mga kamag-anak ng asawa ko. Bumabati po ako sa inyo na masigabong Christmas ngayong taon nga kahit papano ay napag-ingatan pa tayo ng Panginoon. Maraming salamat. Thank you po. Bye-bye. Sa lahat po ng mga anak ko, mag-ingat kayo mga anak sa inyong mga pinupuntahan. Mananalangin kayo lagi para kayo ay gabayan ng Panginoon. Mga apo ko lahat, magbigay po kayo ng kaunting panalangin sa Panginoon na yan lang naman kagaya ng lula nyo, laging ganon, pero hindi po ako nung araw ganyan, ngayon lang sa akin nangyari yan. Kasi po, mahirap po talaga pag tumatanda, talagang nakakaisip ng mga ganyan. Ay, buti na lang nakaisip ako ng ganyan at kahit na di ko naman sinabi wala akong mga kasalanan, nagkaroon pa, lahat naman ng tao may mga kasalanan. Hindi nawawala sa atin, iba-iba nga lang. Pero ako, inaamin ko po ang kasalanan ko, kaya ako humingi ng tawad sa Panginoon na sana patawarin na po ako sa mga ginawa ko ng kasalanan nung araw. Pero ginagawa ko lang naman yung para sa pamilya ko. Pero okay na yun ngayon kasi wala naman tumanda naman ako na wala akong inapakan na tao. Thank you po. Bye-bye.